Hi guys! Nasa condo ko ngayon. Naisipan ko lang mag-vlog kasi bakit hindi? Kasi kaka-upload ko lang ng isa. Kakatapos lang ng class ko yung kaninang 9. And gusto ko lang naman mag-vlog. Since wala naman akong gagawin at wala naman masyadong ipapasa. At kasi gusto ko lang. Bakit bawal ba? Bumili kasi ako ng ramen ngayon. So for today, iniisip ko kasi kung ang gagawin natin ngayon is sasagutin ko ulit yung mga NGL. But sadly, I don't have load na. Wala pang wifi dito kasi hindi pa nga nabubuksan yung wala pa akong gamit dito. Talagang pumunta lang ako dito para magpahinga. Magpahinga lang ako saglit, tapos magsistart na tayo sa vlog. Wait lang guys, ang init. Kakarating ko lang talaga, as in, kakapasok ko lang, ganun. Wait lang. Malamig na nga ata yung ramen ko. Kasi nintay ko pumapuno yung jeep. Tapos nag-exercise pa kami. Di ba nag-gym nga ako dati? Ngayon hindi na ako nag-gym. Napot na ako. Ngayon hindi na ako nag-gym. Kaya, ang bilis ko na mapagod. Sa planking pa nga lang na 1 minute. Inabot lang ako ng 20 seconds. Nag-gym na nga ako ulit. Kaya din naman kasi ako nag-stop mag-gym kasi nilagnat ako. Paano? Batak kasi mag-gym, 4 na araw. Isang sab lang kami ngayon. Tapos, wala lang, sinabi ko lang. Pakak pa yung makeup niya. Oh, pakak. Ano ka dyan? Tapos, wala pa akong PE. Ganto, PE na top. Pero meron akong pants yung nakita niyo kanina. Tsaka nung nakaraan ng vlog. Wait lang. Tingnan niyo pa yung shirt ko. Kung hindi lang ito nakatakin, diba? Naka-ano lang ako, naka-cycling lang ako. Mukha siyang dress ate. Hi! Wala na nga po siya, bakit? Anyway. 8 lang guys. Ano siya? Hindi ko alam kung paano gagawin natin dito sa uga-uga. Nagpa-load kasi ako sa mami ko. Ito na yung ramen natin guys. Okay lang kahit. Okay lang kahit wala na akong pera. Basta makakain ako na ramen. Wala, nauuga pa rin siya. Ayan, ingat-ingat na lang. Ito yung ramen natin. Anyway, ang gagawin kasi natin ngayon, ang facts about facts. Excuse me. Habang nasa jeep ako kanina, kasi nasa SM Fairview ako, di ba dapat, may pa-load na sana doon. Hindi na ako nagpa-load kasi wala na akong pera pang pamasahe ko lang ito pa-uwi. So, dapat pagpapaload na lang sana ako sa mami ko. Kaso busy ata siya, nasa work ata siya. So, hindi ko na siya in-install. Habang nasa jeep ako, nagagawa ko ng mga, content, ganyan. Tapos, naisip ko, na lang, facts about me, kasi kakastart ko lang din naman ng YouTube. So, parang gusto ko rin ipakilala yung sarili ko, yung basic info. Hindi naman yung mga basic talaga. Basic nga, buong pangalan, ganyan. So, ayun lang naman. Ayan. Doon muna tayo sa mga basics. Like yung mga age,
ganyan, bago tayo mag-proceed sa mga illegal toxic relationships. So, ang full name ko, full name ko, Roxanne Patricia Iglit. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung Patricia. Excuse me guys. Sorry, may ubo pa ako, pero, ayun nga. Hindi ko alam kung saan galing yung Patricia. Dapat akong Roxanne Patricia Iglit. Pero, sabi ng mom ko, Patricia na lang. Okay na rin yung okay na rin yung Patricia, kasi parang hindi bagay ang... Kasi parang hindi bagay ang alam niyo, yung Trisha lang. Ayun. I'm 18 years old. I'm 18 years old and ayun, 18 years old ako. Kaka-18 ko lang nung October 12, 2005. Last year lang ako nag-18. Tapos, ayun. Last year lang ako nag-18, Libra. I also naniniwala ako sa mga astrology. Mga ganun. Mga medyo ganun. Pero hindi naman yung sobrang Dati naniniwala ako, sobrang gusto ko mong pag-aralan ng astrology. But, hindi ko alam kung bakit nag-stop ako bigla. Like, around 2022, nag-stop ako. Ganun. Like, 2020 to 2021, or mid ng 2022, talagang naniniwala ako sa astrology. Naniniwala pa rin naman ako. Pero like, ngayon, hindi na ako masyado ganun na, alam niyo, like before. At, dati rin ako naniniwala sa mga Mercury. Naniniwala pa rin naman ako, pero like, katulad nga ng sabi ko, hindi na ganun ka-deep, hindi na ganun kalalim. Pero naniniwala pa rin ako sa Mercury retrograde. Next naman, comfort food. Depende. Charot. Comfort food ko kasi, lasagna, and fries. Kapag nakita niyo kung kumakain ng fries, it's either like ng fries or lasagna. It's either parang nasa verge na naman ako ng buhay ko, ganyan. At alam niyo yun, nasa ganung point na naman ako ng buhay ko. Or bumagsak ako sa quiz, or bumagsak ako sa exam, or may nangyari ngayong araw na gusto kong parang, alam niyo, yung comfort food nga. U6. Parang as of now, Chase Atlantic, The Neighborhood, Lana Del Rey, Arctic Monkeys. Nanood ko kasi yung mga vlog kung pangat ko kumain. YouTube channel I support. Marami akong sinusuportahan. Pero as of now, The Storniolo Twins, Heberay, Wizard Liz, V. Cortez, Team Payaman, basta yung members ng Team Payaman. Favorite motto in life ko is fake it until you make it. Hindi ko alam. Sabi nila, parang ginagaslight mo lang yung sarili mo na maniwala ka sa ganito. Which is my point, but effective siya para sa akin. Para sa akin lang naman. So, di ko naman kayo pinipilit na maniwala or gawin yung ganyan or maniwala kayo sa motto na to, ganyan. Pero para sa akin, like, naniniwala ako sa ganun. Hindi ko alam. Basta naniniwala ako sa ganun. Like, alam niyo yung sobrang baba ng confidence ko dati. Tapos, parang pinipekod ko siya. Ganyan, through, like, nag-explore ako sa makeup. Pinipekod ko siya na ay, maganda ako, ganyan. Parang, pinipeke ko na naniniwala ko maganda ko. Kahit na mababa yung confidence ko. Kahit mababa yung self-esteem ko. At nag-work naman. Tumataas naman siya.
Like, di ba sabi nga nila, hindi mo nang, naririnig ko lang ha, parang, hindi mo kailangan ng beauty, basta may confidence ka sa sarili mo. Parang, kung paano madadalhin yung sarili mong magsalita, kung paano madadalhin yung sarili mong maglakad, like, ganon, parang, sa ganung way, mapapakita mong confident ka. Kasi parang magiging head turner ka eh, sa ganon. So, parang, work on your walk, talk, posture, ganyan. Parang, ganon. Naman siya. Kasi like, yung, inaano mo yung subconscious mo eh. Parang, alam mo, gets niyo ba? Pero alam niyo yung sinasabi ko, pero, excuse me, sorry. Parang ganon. Kaya parang, kung pepekein mo, tas like, pepekein mo, may confidence ka, ganyan. So, parang pagpasok mo ng isang room, tapos, alam mo yun, like, pineke mong confident ka, maayos yung posture mo, maayos yung lakad mo, maayos ka magsalita. In that way, lahat sila mapapatingin sa'yo. So, parang ganon yung nangyayari kapag pinipeke mo. Hanggang sa maniniwala na rin yung utak mo. Parang, maniniwala na rin yung utak mo na mataas yung confidence mo hanggang sa susunod na yan. Ganon. Maniniwala ka na rin. So, ayun, ganon. Phobias. Hindi ko alam kung ano yung mga tawag sa ganito. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga phobias na to. Search ko na lang. Takot ako sa injection, takot ako sa dagat, takot ako sa spiders, takot ako sa, crowded place. Kaya, ayun yung mga phobias ko. Takot din ako sa heights. Ayan. Tapos, favorite future. Sorry kung maingay ako maana. Makita niyo ba kung paano manginig? Work it on 200. Favorite feature? Eyes. Dati sobrang insecure ako kasi malaki daw mata ko. Pero, parang dami nagko-compliment ng eyes ko. Asymmetrical nga yan. Tama ba? Asymmetrical. Hindi bantay. Maliit yung isa, malaki yung isa. Kaya parang dati, sobrang na-insecure ako sa mata ko. Kaya ayaw magpa-picture dati. I mean, hanggang ngayon naman, pero like ibang level na ngayon. Eyes. Tsaka, yun lang. Favorite personality in myself? Ba't ang mga pinag-notes ko? Hindi ko naman alam kung paano ko sasagutin. Hindi ko kakayala sarili ko eh. Hindi ko alam kung ganito ako sa mata ng iba. Like, hindi ko hahayaan na ma-left out yung... Alam niyo yun? Hindi ko alam kung ganito yung tingin nila sa akin Pero like, para sa akin, hindi ko hahayaang ma-left out yung isa naming kaibigan kapag tahimik siya. As much as I can na kayang i-include siya sa topic. Parang like, ganun. Kasi alam ko yung feeling na nalileft out kayo na na-OOP ka. So, syempre ayokong ipa-feel sa kanila na ganun. Favorite color? Depende. Minsan sa isang buwan, nagpapalit ako ng color eh. As of now, ang favorite color ko, pink at maroon. Ang gulo lang sa mata. Tsaka bagay sa kanyang maroon eh. Favorite food? Ramen. Sa meal, favorite ang sinigang. Kahit anong klase ng sinigang. Except siguro sa miso. Charot. Gusto ko siya. Like, may ibang luto kasi ng miso na hindi masarap. So, parang masarap siya. Basta lola ka magluluto. Tinola ramen. Tapos, yung isa, yun lang ata. Basta mahilig kasi ako sa sabaw.
Pet peeves. Marami ate. Nanlalait. Pet peeves ko talaga yung nanlalait. Nang walang ginagawa sa yung tao. Nanlalait through physical. Personality, parang for me. Para lang sa akin, huwag nang i-judge. Para sa akin, para sa akin, kapag personality, acceptable siya. Hindi siya pang mabackstab kasi, hindi ko alam. Pag may maling ginawa yung tao, yung ginagawa niya lang yung parang i-judge nyo, wag yung physical looks. Parang, ang off kasi nun, nang-face shame kayo, ganun. Nang-body shame. O parang, kahit anong mali ng tao, dapat hindi kayo nang-body shame. Dapat yung ginawa niya lang. Gossiping, hindi ko alam. Pet peeve ko rin yung, like, alam niyo yung yung sinabi kong, huwag mo sasabihin ito ganyan. Tapos, makakarating sa akin, nalaman na ni ganito, ganyan. Like, parang, nakakainis lang kasi like, kunento ko nga sa'yo, tapos ikukwento mo sa iba, ganun. Parang nakakainis tayong ganun. Pinagkatiwalaan kang ikwento sa'yo, tapos like, bakit may ikwento sa iba? Masyado akong mataas yung tingin sa sarili. I mean, gets ko yung confident mo. Gets ko yung pagmamahal mo sa sarili mo. Okay, gets ko yun. Acceptable. Pero like, alam mo yung, like, may matatapakan ka ng tao. Ganun. Gets ko yung gusto ko yung mahal mo yung sarili mo. At alam mo kaya mong gawin to. Pero huwag ka naman dumating sa point na parang nananapa ka na ng tao, nananapa ka na ng, alam niyo yun, ayoko nang ganun, yak. Tsaka parang ang pangit lang, like, iniisip mo, mas magaling ka sa ganito, ikaw yung pinakamagaling sa lahat, sa ganyan. Ay, ate. Ang nakakainita yung ganun, like, alam niyo yun. So, parang, ikaw yung parang iniisip mo most educated person in the room. Tapos iniisip mo mas magaling ka sa ganito, sa ganyan. Lahat naman tayo magagaling sa isang bagay, sa ibang bagay. So, parang, hindi naman sila tatapakan yung ego ko. Parang may pagka-narcissist vibes. Sorry, ang hindi ko kumain. Pet peeve ko yun, pero sorry. Ngayon kumain, sorry. Tapos, yung pagiging blatant. Yun. Na-mention dito sa vlog ko. Sa kong vlog, hindi ko maalala kung ano. Pagiging blatant mo. I mean, okay yung pagiging blatant, pagiging straightforward, pagiging direct to the point. May kilala akong tao na direct to the point siya, pero alam niyo yun, like, ang pagiging blatant is straight to the point. Hindi ka nag-sugarcoating, pero like, choose the right words kasi hindi naman lahat ng tao kayang i-take yung words mo. Ganun, like, lahat tayo may iba't ibang sensitivity level. So, kailangan, like, mag-adjust ka rin sa words na pagpili mo. Ganun. May kilala akong tao na blatant siya, pero maayos siya pumili ng words. So, parang, ang pangat ng pagiging blatant, pero disrespectful ka dito sa tao, to the point na mag-body shame ka, mag-face shame. Parang iba ang blatant at disrespectful, ayun. Hindi sa sinasabi kong ayoko ng blatant, pero ayoko ng disrespectful na tao. Kasi may kilala akong blatant na tao, pero maayos siyang pumili ng words para i-correct ako, para, alam niyo, para ma-share niya yung thoughts na mali ako, ganun. Hindi katulad ng sa disrespectful, may iba't ibang words siyang ibabato sa akin, ganun. So parang, hindi ka blatant ate, disrespectful ka. So, choose the right words para
para ma-educate niyo yung tao. Hindi nag-take ng mali. Hindi siya nag-take ng ano niya, hindi niya tinitake yung wrong, ano niya. Alam niyo yun, like kumari, ako. Tapos itong isang tao, kumari, ito kaibigan ko. Tapos pinagsabihan ko siya, hindi niya kukunin, hindi niya akuin yung mali niya. Kasi, parang naisip niya, it's just the way he is. It's just the way she is. Like, ganun. So, parang, nakairita yung ganun. Like, nasaktan mo ako eh. So, pwede bang i-take mo lang yung mali mo? Mag-sorry ka, ganyan-ganyan. Kasi, kung may mali ako, kukunin ko siya eh. Aakuin ko siya, babaguhin ko siya. Hindi yung parang, bibigyan mo ko ng excuse na ganito lang, ganito na kasi ako dati pa. Ganito na kasi yung personality ko. Ganito na kasi ako mag-isip. Di ka ba ready like, gusto mo, hindi mo ba kayang like mag-adjust, hindi mo ba kayang magbago? Kasi, kung gusto mo makipagkaibigan sa tao, kung gusto mo ako maging kaibigan, hindi naman sinasabi kong mag-adjust yung mundo sa akin. Like, syempre, kapag sa friendship, di ba, may mga bagay na ayaw natin, may mga bagay tayong ayaw na trait sa kanila. So, parang, in that way, magiging healthy naman kung parehas kaming mag-aako ng mali at babaguhin nun. Para, in order to work our friendship, kailangan may babaguhin tayong toxic trait at mag-a-adjust din tayo sa tao. Dislikes in terms of, personality. Parang ngayon na rin yun, di ba? Ayoko nung parang inaano ka, like, pinapa-feel kang nile-left out ka, parang gano'n. Tapos parang ginagawa kang option. Cut off ka kagad. Mas pipiliin ko na lang mag-isa kaysa gawing options nyo. Ganon. Dislikes in terms of foods. Matatamis. Number 1 na, matatamis. I mean, kumakain ako ng chocolate, pero very specific lang na chocolate. Hindi naman, kumakain ako ng chocolate, pero like, sa matatamis, ayoko ng chips na matatamis, except sa mga cheese. Ayoko rin ng chocolate na may mga nuts. Ayoko ng nuts. Ayoko na may pineapple sa pagkain. Kaya ayoko ng pininyahan na manok eh. Likes in terms of personality. Feeling ko yung hindi ako pinipilit. I mean, minsan gusto ko pinipilit ako, pero like, ayun lagi pinipilit ako, lalo na pag ayaw ko nga. Ganon. Ayun lang naman, hindi naman ako masyado mapili sa tao. Basta ka lang, approachable lang. Kasi hindi ako masyadong marunong mag-approach. Kasi introvert akong tao. And, hindi ako ganun ka mag-approach. I mean, marunong ako mag-approach, pero hindi ako marunong magbigay ng topic. Love language in terms of receiving. Love na love ko talaga ang act of service. Hindi naman sa pagiging tamad Like, alam niyo, yung sa pagiging tamad, like, nag-feel ko lang talaga na may care sila sa akin kapag parang, hindi naman sa pinagsisilbihan, pero parang gano'n. Parang, gano'n. So, nung ngayon, may sakit nga ako naiyak nga ako. Kasi, naalagaan talaga ako ng lola at lola ko. Iyak ako as in, kaya nag-thank you nga ako sa kanila. Thank you, ganyan. Tapos hindi ko sila naka-kiss kasi may abot sipon ako. So parang sabi ko, thank you na tapos nag-heart kami, ganyan. Tapos naiyak-iyak ko. Tapos ayun. At words of affirmation. Kaya mabilis ako mauto. Pero, top tier ko talaga is act of service. Kaya hindi sa akin pwedeng LDR kasi mas gusto ko ang act of service. Hindi ko alam kung may ka-LDR ako, mag-isip ka kung paano mo ipapafeel yung love language na yan, yung act of service na yan. Pero enough naman nasahan ang words of affirmation. So, basta, like, nagmamatch yung words at actions mo. So, okay tayo doon. Alam niyo yan, minsan kasi deprived din naman ako sa words, deprived din ako sa mga ganyung bagay.
syempre gusto ko rin naman yung ma-feel or marinig yung words na like yung mga assurances, ganyan. Kaya, sa simpleng pagtanong pa lang sa kanang how's your day, nafe-feel ko na like, hala, interesado siya, ganyan. Ganon na yung nafe-feel ko agad. So, okay, parang, okay na rin yung ganon. Love language in terms of giving, words of, lahat actually. Except, meron dito kasi nakalagay list, love language. Except sa ano? Except sa quality time. Pero parang, mabilis kasi ako ma-drain, so, hindi, ayoko ng quality time masyado. Mas gusto ko yung nagkakaroon ako ng time para sa sarili ko. Like, kaya naman sabi nila, di ba? At the end of the day, we all need personal space and personal time. So, parang at the end of the day, mas gusto ko pa rin talaga yung space ko. Na mag-isa ako, ganyan. Na hindi ko na-feel na alone ako, na lonely ako, ganyan. Pero ang top tier na kaya kong ibigay din is words of affirmation. Kasi, alam niyo, lumaki akong binibigyan ako ng compliments ng parents ko. So, gusto ko rin naman maparamdam sa inyo na like, sobrang proud ako sa inyo, ganyan. Kaya nga, diba pansin niyo sa mga vlog ko, like, nag-ano ako, like, alam niyo, nagbibigay ng advices, nagbibigay ng realization na ganyan. Kasi, gusto ko siya i-share sa inyo. So, gusto ko siyang malaman nyo na, alam niyo yun, na kailangan nila sa life yung gano'n. Ideal guy. Sa physical looks. Matangkad. Sa looks. I mean, hindi naman nagmamatter sa akin ang looks. Basta, miles yung treatment mo. So, parang bonus na lang to. Sa guy, mas matangkad sa akin. Kasi 5'2" ako eh. Matangkad na ba yun? Pero parang para sa matangkad na yun. Mas matangkad sa akin. Mala Jacob Elordi. Alam niyo yung sobrang talas ng ganito. Tapos yung ilong, mga tangos. Physical looks to yung eyelash, mahaba. Tapos yung kilay very bushy. Ganun. Tapos, moreno, may dimple. Ano ba? Pwede ba natin i-add yung color gray or green na eyes or blue? Wala lang, ang cute. May earrings. Manchester Nalo. Ideal friendship. Mga friends ko. Ideal friendship yung like yung plano yung gala, ganyan. Alam yung like kaya kang i-educate, harap-harapan, a friend stab, kaysa backstab. Yung hindi masyado nag-gossip sa lives ng iba, sa lives ng iba, ganyan. Tutulungan ka sa personal life mo, kung kaya mong i-open yung personal problems mo. Tutulungan ka through academics, ganyan, through emotional, ganyan. Yung celebrate yung smallest achievements mo, ganyan. Tapos, marunong umintindi ng hindi. Parang gano'n. Parang hindi mo na kailangan ng excuse. Parang, pag sinabi mong hindi. Yun na yun. Nag-a-ask ng, alam niyo yun, like, ganito kasi sa friendship, sa friends ko nga sa college, nagtatanong sila kung okay lang bang manghingi, yung ganyan, ganon yung gusto ko. Kasi syempre parang boundaries na rin. Tinutulungan nila akong parang tinutulungan akong mag-set ng boundaries. Ayun. Ayun ang ideal friendship ko. Bare minimum I considered pag-update, loyalty, attention to.
I mean, kung malayo yung place niya, hindi siya bare minimum. Kung ako sa Quezon City, tapos taga Bulacan siya, or taga Marikina, hindi na yung bare minimum kung hatid sundo na ako. Parang pag bare minimum na malapit lang siya sa akin, parang gano'n, yun ang bare minimum. Tapos, loyalty, pag-update, consistency. Bare minimum rin ba yung yung harapin parents mo? Kasi dapat naman talaga harapin yung parents mo. Excuse me. Bare minimum ba? Hindi mo protected ka. Ganun. Parang ganun. Hindi ko alam kung bare minimum, pero bare minimum yung para sa akin. Ilang naman. So, ubos naman na yung ramen ko. So, ubos na rin yung chismisan. Kaya lang naman mag-vlog kasi parang gusto ko maglabas ng, problema and shits. Hindi mas problema, or gusto ko lang magsalita na siya. Doing good na, and hindi ko okay na kasi hindi nga lang totally okay ulit-ulit. Pero ayun lang naman yung update ko sa life. So, ayun lang. Bye guys. Love you.